Merry Christmas. Parang malungkot kayo Pakipakatugtog niya, Kuya Leo, dyan ng isang ah, masayang Kapaskuhan. Okay. So, anyway, nakapakinig na naman tayo kanina ng Christmas song, no? Pasko na naman. Totoo, Pasko na naman, no? And now we are going to learn about the candle of hope, which is our real hope. So kung napakinggan ninyo ang ating or napanood niyo ang ating video kanina at napakinggan niyo ang text na kinuha kanina, no? Na napanood nyo kanina, which was taken from Luke chapter 2 verse 1 to 20, no? So, wala na po tayo nung usual text na binasa, pero nandun na rin po yon sa video na napanood ninyo. And if you want to open from your Bibles, you can open from Luke chapter 2 verse 1 to 20. Okay? So now, eksaktong isang buwan na lang po, mga kapatid, at Christmas na. So nakapamili na ba kayo ng mga regalo sa mga inaanak? Nakapamili na rin ba kayo ng mga bagong gamit para sa inyo? No? Hindi lang para sa mga inaanak. No? Natanggap na ba ninyo ang inyong mga Christmas bonus? Wala daw. Hintayin nyo lang. Baka darating yan. No? Kaya nga tayo hope, no? So, pero alam nyo ba kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko? At ano ang meron sa Pasko? Bakit natin ito ginagawa? Pero sa totoo lang, kapag sumasapit ang Kapaskuhan, maging sa iba't ibang panig ng mundo, ay parang may kakaibang saya sa bawat puso at isip ng tao. Totoo? Mananampalataya man ito o hindi, iniisip natin na paano maging masaya ang ating Pasko. Marami tayong gusto o nais gawin, no? Mamasyal, mag-shopping, no? Depende. Lalo't kung natanggap ang inyong mga Christmas bonus, minsan ang Kapaskuhan ay nagiging reunion ng mga magkakamag-anak. Ano pa? At marami pang iba, no? Sa iba naman, napakahirap ng Kapaskuhan. Dahil walang pera. Dahil hindi pa na-receive ang kanilang mga bonus. Dahil wala pang jowa. Dahil mataas ang bilihin kahit Pasko. Minsan kahit Pasko, bumabagyo sa Pilipinas, no? Kung minsan naman may karamdaman, no? O sa ibang lugar naman, no? Merong kaguluhan, kagaya ng nangyayari ngayon sa bansang Israel at Palestine, no? O kagaya nung nakaraang 2020, ano nangyari nung taong 2020? Nagkaroon ng pandemya, no? At sa buong mundo, no? Nagkaroon ng lockdown. At dumating ang Kapaskuhan. Wala man lockdown sa ibang lugar, pero may mga restrictions. Hindi tayo nakapag-celebrate ng normal na Christmas noong taong 2020. Pero sa kabila ng mga ito, is there any reason why we should still celebrate Christmas? Dapat bang maapektuhan ang Kapaskuhan ng mga nangyayaring ito sa ating mundo? May kinalaman ba ang pagtaas ng bilihin at pagbagsak ng ekonomiya o anumang problemang pandaigdig sa Kapaskuhan? Bakit marami ang malungkot at naghihirap pa rin kahit Kapaskuhan? Kung tatanungin ko po kayo to define Christmas in one word, what would you choose? Naglalaro na po sa inyong mga isip. Maaaring sasabihin nyo, Christmas is peace. Christmas is joy. Christmas is love. Christmas is giving. No? Kaya,
nagbibigayan ng mga regalo kahit hindi siya inaanak. Maraming salita na maaaring gamitin sa paglalarawan ng Pasko, pero I want to focus on the word hope. The real hope in Christmas. Real hope in Christmas. Karamihan sa mga tao, ang kanilang understanding sa hope ay it's like wishful thinking. No? It's a wish. Parang isang kahilingan, kagaya limbawa ng, I hope something good will happen. I hope mapansin na ako ng aking crush dahil bago ang aking buhok, bagong kulay. No? I hope magkaroon na ako ng malaking sweldong trabaho. But mga kapatid, this is not actually what the Bible meant by hope. The biblical definition of hope is confident expectation. Hope is a firm assurance regarding things that are unclear and unknown. Ang pag-asa ay isang matatag na katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi malinaw at hindi alam. It is our hope in Christ. Amen? Tingnan natin kung paano nakikita ng mga Kristiyano ang kadakilaan or greatness of our hope in Christ. Ang pag-asa ay matatagpuan sa mga pangakong ibinigay sa atin ng Diyos. Anuman ang mga pagsubok, tukso, o sakit na maaari nating maranasan. Kung lagi natin panghahawakan ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos, anong meron? Hope. No? Kung lagi natin panghahawakan ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos, there is hope. Kapatid, ikaw ba ay naghahanap o nakita o nahanap mo na ba ang pag-asa na inaantay mo? At paano naman natin ito matatanggap? Nais kong makita nyo ang ilang mga talata na makakatulong sa inyo in understanding Christian hope. Doon sa napanood ninyo na video, no, taken from Luke chapter 2 verse 1 to 20, ay punong-puno ng pag-asa. Ano yung unang pag-asa na makikita natin? First, ang sabi doon ay, your real hope is having the right master. Verse 1 to 7. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up for the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and lineage of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Ano ba, mga kapatid, ang ibig sabihin ng master? Master is a person with ability or power to use, control, or dispose of something. One having authority over another, like a ruler, governor, o ano pa man posisyon na may kakayahan na kontrolin ang tao. The Roman Emperor issued a decree o naglabas ng isang utos that is mandatory to all na mag-register. No? Meron tayong slide dyan. So, the census was a registration o pagpapatala ng mga tao. Kasunod nito ay pagbabayad ng buwis o taxation base sa census o registration. Isinagawa nila ang registration for taxing purposes dahil nais ng gobyerno na makalikom ng agad o
malaking halaga. Kaya kinakailangan nila Joseph and Mary na bumalik sa kanilang bayan kung saan ang kanilang mga ancestors ay nakatira. At ito ang magiging sanhi ng paghihirap nila Joseph and Mary para sa isang buntis na maglakbay ng 90 miles. 90 miles mula sa kanilang tinutuluyan patungo sa tahanan na kanilang mga ninuno. They need to travel 90 miles, no? Alam niyo ba kung gaano kalayo ang 90 miles? It's 145 to round it up kilometers, no? So it's equivalent to parang nagbiyahe ka from Sharjah to Abu Dhabi. So na-imagine niyo po kung gaano kalayo, no? So pag nilakbay mo ito ng sasakyan, more or less like 2 hours, no? Kung mabilis-bilis ka, medyo siguro 1 hour and 59 minutes. No? Okay. So, sa layo ng kanilang lalakbayin, dahil it takes days before na marating nila yung tahanan na kanilang mga ninuno, and the way of their transportation ay napakahirap po. No? Pag mayaman ka nung panahon na yon, ang sasakyan mo ay, Cadillac? Kabayo, mga kapatid, ang kanilang sasakyan pag ikaw ay mayaman. At kung ikaw naman ay medyo mahirap-hirap, ang sasakyan mo ay donkey. Yan. Ito po sa ating picture, donkey. So, ang sinakyan po ni Mary and Joseph ay ito, no? Donkey, na napakabagal po maglakad. Hindi po kagaya ng kabayo na nakakatakbo, no? At wala rin pong mga fast food ng mga panahon na yun, no? Wala pong food chain na madadaanan nila. Kaya sila Joseph and Mary ay talagang nagbabaon ng pagkain at isinasabit nila sa donkey. Kaya yung donkey hirap na hirap po. Kaya mapalad po kayo mga kapatid ngayon dahil meron na tayong bus, meron na tayong metro, meron tayong kotse, no? At higit sa lahat, naka-aircon, hindi na tayo maiinitan, no? And you are traveling in a straight road, kagaya nito. Noong panahon ni Mary and Joseph, hindi pa po ganito ang daan, no? Mabuhangin, mabato, no? At sa panahon ngayon, kung tayo ay magta-travel, ganito na ang ating dadaanan, no? So mahirap talaga para kila Joseph and Mary to travel. Lalo na't kabuwanan ni Mary na mga panahon na iyon. At maaaring sa kanilang paglalakbay ay dahil sa kabuwanan ay baka doon abutan ng panganak si Mary sa kalagitnaan. Pero dahil punong-puno sila ng pag-asa, no? Dahil alam nila na iingatan sila ng Diyos. No? Iingatan ng Diyos ang nasa sinapupunan ni Mary. Makikita natin yan sa Luke chapter 1 verse 31 to 32. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. So Mary and Joseph had no relatives in the capital city. Maaring malayo pa sila sa kanilang bayan. At nakaramdam si Mary ng paghilab ng tiyan. Kung kaya't kinakailangan na nilang tumuloy sa isang tahanan para isilang ang bata. But, mga kapatid, the town of Bethlehem ay overcrowded. Dahil nga sa census na nangyari. No? Dahil nagbalikan ang mga tao, ang mga Jews sa kanilang mga bayan for the census. Dahil sa dami ng tao, there was no room for Joseph and Mary na maaari nilang tuluyan. Dahil nung panahon na yon, wala pang mga hotel. No? Hindi kagaya ng panahon ngayon, nagkalat ang mga hotel. Dahil madali nang mag-book sa booking.com, sa hotels.com.
Mamimili ka lang kung anong rate ang gusto mo. 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star, napakaraming hotel. Pero nung panahon na yon ay wala, napakabihira. Kaya wala pong nakitang available na room sila Mary and Joseph. So walang reservation, no? At wala rin ospital. Habang nasa Bethlehem sila Joseph and Mary, doon na po inabutan ng panganganak si Mary. At isinilang niya ang ating Panginoong Jesus doon sa sabsaban, sa manger. Kagaya nung nakita ninyo sa video, no? Imagine ninyo mga kapatid, ang hirap ng kanilang tinuluyan. Pero, no, sila ay nagpatuloy. Dahil puro hayop ang mga naroroon sa sabsaban. Doon sila dinala ng may-ari nung parang hotel, inn, kung tawagin. Puno na, wala nang room. Pero, meron ako doon, sa likod, garahe. Kung gusto nyo, pwede doon. Ang sabi nung hotel manager, no? At yung alam ninyo, yung manger, ito, yung kainan ng kabayo o donkey, kung saan nilalagay ang damo, doon po inilagay si Jesus Christ, no? Yun yung naging baby crib ni Jesus Christ, isang manger. Ito yung lagayan ng pagkain, no, ng kabayo. Mga kapatid, tayo, kung ihahalin tulad natin, minsan tayo madalas pa nagrereklamo, no? Kasi ang gamit ng mga anak natin ay sirang crib. Pero kung ikukumpara mo dito ang sirang crib, no, mas maganda pa yung sirang crib ng ating mga anak na ginagamit. Dahil second hand lang, dahil minanap ko pa ang crib na yun sa ate ko na may anak na nanganak noon, no? Minsan, nagrereklamo tayo dahil ang stroller na ginagamit natin para sa ating mga anak ay mura lang, no? Hindi branded, no? Kung minsan, nagrereklamo tayo dahil nanganak ang misis mo sa public hospital, kagaya ng Philippine General Hospital, no? Imaginein mo si Mary nga dito lang nanganak, no? Sa sabsaban. Nagrereklamo ka dahil hindi man lang nabigyan ng magandang higaan ang iyong naging anak, no? Pero kapatid, siguro bago ka magreklamo, alalahanin mo muna kung paano isinilang ang ating Panginoong Jesus. Ang mga tao ngayon ay nakakaligtaan ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Dahil ang ating buhay ay punong-puno ng pagrereklamo sa iba't ibang bagay at alalahanin. Paano na ang Pasko? Wala akong pangregalo sa mga inaanak ko dahil wala akong trabaho. Mga kapatid, ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay ang pagdating ng ating Panginoong Jesus na may dalang pag-asa o hope. Nagdiriwang ka ng Kapaskuhan, pero walang lugar ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Kagaya ng kumakatok si Joseph sa bawat tahanan na sila ay patuloyin, ngunit walang nagbigay ng pansin sa kanila because the town of Bethlehem is overcrowded. Karamihan sa mga tahanan na naroon, they miss the incredible opportunity because no room available for Jesus. At ikaw din, kapatid, maaaring ang iyong buhay ay punong-puno ng alalahanin, overcrowded din, no? Minsan. Kung kaya't there is no room for Jesus Christ, who is your master sa buhay mo. Kung gaano ka overcrowded ang Bethlehem, no? Kung minsan sa buhay natin, sa buhay mo, kapatid, ay overcrowded din ang iyong puso dahil sa iba't ibang bagay. Kung kaya't hindi mo mapatuloy ang Panginoong Hesukristo
sa buhay mo. Araw-araw iniisip mo ang lagay ng iyong finances. Araw-araw iniisip mo ang bayarin, no? Pati ang iyong kalusugan, ang iyong trabaho, plano sa hinaharap, kung ano ang gusto mong gawin. At ito ang dahilan kung bakit nawawalan ka ng pag-asa sa buhay. Marami tayong mga bagay na maaari nating isipin at gawin para maging maayos at maganda ang Pasko. Pero, meron tayong nakakalimutan, mga kapatid. Ano nga ba ang tunay na essence ng Christmas? Si Kristo ba ang dahilan ng ating Kapaskuhan? Who is your master? Or tayo ba ang master ng ating mga buhay? We should know who is our right master. Dahil ang iyong puso, kapatid, ay already overcrowded, kagaya ng Bethlehem, lagi mong iniisip kung paano ka yayaman. Wala ka ng oras sa church at prayer dahil sa trabaho. Iniisip mo yung mga business mo, kung paano lalago. No room, kapatid. No time to reflect on His will. No desire to go out of their way at gawin kung ano ang nakakalugod para sa ating Panginoon, Hesukristo, who is your right master. Mga kapatid, question, is there a room in your heart for Jesus Christ? Amen. Dahil hindi overcrowded ang inyong mga puso. Sa kabila ng ating mga kaabalahan, still our Lord Jesus Christ is our Master, who is knocking at the door of your heart. In Revelation chapter 3, verse 20, mga kapatid, ang sabi dito, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Kaya kapatid, kung kumakatok ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, kahit overcrowded ka ng mga gawain at sa isipin mo, sa iyong puso't isipan, papasukin mo ang Panginoong Hesukristo, who is your right master in your life and not yourself. Dahil nais ni Kristo, ng Panginoong Hesukristo, na pagbuksan mo siya at patuloyin siya sa iyong puso. Kaya lang, maaaring baka because of your lifestyle, you don't have room for our Master who is Jesus Christ. No room in your heart para sa ating Panginoon. And because that you became the master of your life, kaya ayaw mo siyang tanggapin at ayaw mong sundin. Mga kapatid, huwag na po tayo mag-antay ng maginhawang panahon na tsaka natin siya tatanggapin at patutuloyin sa ating buhay. No? Bago natin tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Marami dito sa atin sa panahon ngayon ay may mga maginhawang buhay na. No? May mga magandang trabaho, may bahay, may sasakyan, pero mas higit na wala silang oras para sa Panginoong Hesukristo, who should be their right master. Marami sa atin ang hindi pa handa dahil nag-i-enjoy pa sila sa kanilang buhay. Ang sabi sa John chapter 1 verse 11, He came to His own people and even they rejected Him. Why do people reject Jesus as their master? May mga tao iniisip nila hindi pa nila kailangan si Jesus Christ sa buhay nila ngayon. Dahil gusto pa nilang marating at iba't ibang plano o gusto pa nilang makarating sa iba't ibang bansa. Kasi gusto pa nilang i-enjoy ang kanilang oras para makapamasyal, makapag-shopping, makapag-party with friends, with their hobbies, traveling, no? Or
Baka naboboard sila sa loob ng simbahan. Ang lahat ng ito ang nagiging dahilan kung bakit wala kang oras para sa Panginoong Hesukristo, who is your right master. Madalas sinasabi natin, saka na lang, busy pa ako. Kasi wala akong kailangan sa Panginoon Diyos ngayon. Pag may kailangan na lang ako, tsaka na lang ako tatawag sa Diyos. Pero kapatid, paano kung sabihin ni Lord, siya naman ang busy sa'yo kung kailan ikaw ay tumatawag na sa Kanya? Baka busy na siya makinig sa'yo. Sabihin mo sa pastor mo, Pastor, the Lord is merciful naman, di ba? Sabi sa Bible. Maiintindihan niya ako, Pastor, kasi He is merciful. Tama, the Lord is merciful. But kapatid, also remember that He is also a just God. No? The Lord is merciful, but He is also a just God. Alam niya kung di mo tinutupad ang mga pangako mo sa Kanya. Because one of the attributes of God is all-knowing God. Alam niya ang lahat. Bago mo pa man isipin ang isang bagay, alam na niya. No? These people consider themselves to be basically good. Ngunit ang hindi nila alam, sila ay katulad din ng ibang tao na makasalanan who cannot come to God on their own terms. Lord, sa ibang araw na lang ako, pag ready na ako. Pero ang sabi sa John chapter 14 verse 6, but Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So those who reject Christ will not be able to stand before God. And without Christ, there is no hope. So that is why, mga kapatid, we need a Savior. The Bible tells us that we have all sinned and we have all committed evil acts. Bilang resulta ng ating kasalanan, we deserve God's wrath, anger, and judgment. But Jesus Christ came to earth and died in our place. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay isang walang katapusang kabayaran para sa iyong kasalanan at aking kasalanan. His death was sufficient to pay the penalty of our sins na dapat tayo ang magbayad. Dahil sa kanyang kamatayan, kung kaya't ikaw ay nagkaroon ng pag-asa. And that is why Jesus is the one and only Savior. Kapatid, tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesus as your personal Lord and Savior and Master? In Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ngayon, isi-celebrate natin ang Kapaskuhan. Maaring maging masagana or hindi man, no? Or hindi man ganun kagarbo, pero hindi ka mag-aalala dahil alam mo kung sino ang may kontrol ng iyong buhay. Huwag mong hayaan lumipas ang Kapaskuhan, mga kapatid, nang hindi mo siya tinatanggap o pinatuloy sa iyong puso at ginawang right master. Mararanasan mo ang tunay na saya at pag-asa because you know Lord Jesus Christ is your right master. The greatest reason for hope is God. Ang pinakamalaking dahilan ng ating pag-asa ay ang Diyos. May mga taong umaasa dahil mayroon silang magandang inaasam. Ngunit ang pag-asa sa Biblia ay hindi nakasalalay sa mga sitwasyon o personalidad. Ang tunay na pag-asa or hope ay nakaugat sa tapat, hindi nagbabagong katangian ng ating Panginoong Diyos at sa kanyang mga pangako, no? Siya ang magtuturo sa iyo
ng tamang landas at ang buhay mo ay punong-puno ng pag-asa kahit ano pa ang iyong kaharaping problema. So when you have the right master, mga kapatid, you are on the road to having the right Christmas. Your real hope is having the right master. Number one, your real hope is having the right message. Number two, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." In this account, we heard lying in the manger. Mga kapatid, sa pangyayaring ito, no, nakita natin ang most wonderful message of hope. No? Because the angel appeared to the shepherds that night to deliver the message. So bago pa man marinig ng mga shepherd ang mensahe, ang mga shepherd ay nakadama na ng takot na dahil sa ano? Dahil sa multo? Hindi. Dahil sa biglang lumitaw ang anghel sa kanilang harapan. Biglang lumiwanag. At matapos nun, ibinalita ng anghel na ang Savior, who is the Messiah, our Lord Jesus Christ, was born in the town of David. Ang gabi na mistulan na babalot ng kadiliman ay biglang lumiwanag. Lumiwanag dahil nagpakita ang anghel at ibinalita ang pagsilang ng tagapagligtas ng sanlibutan, ang ating Panginoong Hesukristo. Nagpakita ang anghel sa mga shepherd, and the angel offered them a message of hope, peace, and joy. For many years, ang mga tao noon ay nag-aantay ng isang tagapagligtas. Nananabik sila na dumating ang isang tagapagligtas na siyang may dalang kagalakan, kapayapaan, at pag-asa. Nagpakita ang anghel sa mga shepherd at ibinalita na isinilang na ang isang bata na may dalang pag-asa na matagal na nilang inaantay. Brothers and sisters, ibinalita ng anghel that the Savior was born that night, and His name is Jesus Christ. He came to this world to save mankind. Jesus Christ came to this world to save mankind from eternal death by dying on the cross for our sins, na dapat sana ikaw ang magbayad at managot. Pero binayaran ito ng ating Panginoong Hesukristo. That if you will only accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you will be saved. At ito, mga kapatid, ang point number 2 natin, ang mensahe or the right message or tinatawag na the gospel. Subalit, mga kapatid, sadyang kung minsan ay napakatigas ng ulo ng tao, na kahit narinig na ang gospel, ang mensahe, ay patuloy pa ring pinapatigas ang kanilang mga puso. Hindi pinapapasok ang Panginoong Hesukristo sa kanilang mga puso. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo, nung ikaw ay nasa kasalanan pa, mga kapatid, o nasa kadiliman pa,
The long night of darkness sa buhay mo was over. No? It was over para sa mga taong naghahanap ng liwanag. Bakit? Because they accepted Jesus Christ, who is the light in their life. So it was over para sa kanila, no? Mga taong ito ay umaasa na ang kanilang buhay ay mababago. Kapatid, maaaring ang buhay mo ngayon ay punong-puno ng problema dahil ang buhay mo ay nasa kadiliman o tinatawag na kasalanan. Ito yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo, no? Sa atin. Kung kaya't iniisip mo na parang wala nang silbi ang mabuhay. O para bang wala nang pag-asa o wala nang hope. Because you are desperate. Because you are stressed, exhausted. At ito ang pakiramdam pag wala pa si Kristo sa iyong buhay. The world, mga kapatid, is desperately looking for hope, our candle of hope. Kaya kapatid, may pag-asa pa ba? Of course, there is hope because there is Jesus Christ who is the message na kailangan mo lang tanggapin at papasukin sa iyong buhay. Kaya kapatid, nang tanggapin mo ang mensahe, ang Panginoong Hesukristo, no? Nang tinanggap mo sa iyong buhay, at ikaw ay magsisi at ipinamuhay mo siya, ikaw ay biglang nagliwanag. Nagkaroon ka ng liwanag. Nawala ka sa kadiliman o kasalanan. Biglang nagkaroon ng pag-asa, ng ilaw, ang iyong buhay. Bigla kang nakakita ng liwanag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo nang tinanggap mo siya sa iyong buhay. Kagaya ng mga shepherd, no? Na biglang nagpakita sa kanila ang anghel. At biglang lumiwanag. At ang anghel na ito ay nagdala ng magandang balita sa kanila nang ipinanganak ang Panginoong Hesukristo ng gabing iyon. Ang mensahe na dala ng anghel ay nagdala ng kagalakan at pag-asa sa mga taong nakakaranas ng kalungkutan at ang mga taong nasa kadiliman. At pinakamagandang mensahe na narinig ng mundo na isinilang ang Mesaya, who is Jesus Christ, na siya ang liwanag ng sanlibutan. In John chapter 8 verse 12, ang sabi dito, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Ngunit, mga kapatid, ang tao ay nasa kadiliman pa rin ng mga kasalanan. Sila ay naghahanap ng isang bagay na nagbibigay kasiyahan. Isang bagay na magbibigay sa kanila ng kapayapaan at pag-asa. No? That's why they need the light. They need the hope. And they need Jesus Christ. May magagawa ang Diyos higit pa sa iniisip nila. Pero, papaano nila ito malalaman kung walang magdadala ng mensahe sa kanila? O sa inyo? O sa atin, no? Sino ang mga taong ito sa panahon natin ngayon, mga kapatid? Sino ang mga taong ito na maaaring magdala o mag-share ng message, ng the right message of hope para sa mga taong hindi pa nakakatanggap sa Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, kayo po yun. Kayo po yung tinutukoy ng mga taong yun. Pakisabi mo nga sa kapatid mo, kapatid, tayo yun. So kapatid, it was a personal message para sa iyo, para sa akin. It was a powerful message
Because it will save you and the person whom you will share, Jesus Christ. And it is a profound message because it is the Christ, our Lord, Jesus Christ, who is our Savior. You are sharing the person, no? It was appointed message because this will be a sign towards you. It is pointing at you, no? Pinopoint sa atin, no? It is appointed message because this is a sign for us to share the message. At ikaw, kapatid, ang pinili ng Diyos para magdala o magbahagi ng kanyang salita. Meron pa bang iba? Ikaw yun, kapatid. Ako yun, kapatid. Kaya ako narito sa inyong harapan. So ano raw yung right message of hope? A right message of hope include telling others about Jesus. A right message of hope includes telling others about Jesus. If you take the message of Christ to them, mga kapatid, maaaring may mabago sa buhay nila. Andakin mo, magiging kasangkapan ka ng pagbabago ng buhay ng kapatid na iyon na binahagingan mo ng salita ng Diyos, ng message. Maraming tao namatay, nagpakamatay nang hindi nagkaroon ng pagkakataon. Namatay na hindi nagkaroon ng pagkakataon na maranasan nila ang liwanag sa buhay. Sa buhay nila, nakagaya ng liwanag na naranasan mo. No? Bakit? Dahil walang nag-share o nagbahagi sa kanila ng message tungkol sa ilaw at pag-asa na mayroon ka sa ngayon. Because you have Jesus Christ in your life. 2 Timothy chapter 4 verse 2, ang sabi dito, preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage people with good teaching. Mga kapatid, tinanggap nyo na ang pag-asa at dapat lamang naman na ibahagi nyo naman ang message of hope sa mga taong nasa inyong paligid. Maaring kasama mo sa flat, no? Sa trabaho, kaibigan, kapamilya, no? Wag po ninyong sarilinin ang mensahe na tinanggap ninyo. Ang mensahe na Panginoong Hesukristo na tinanggap ninyo sa buhay ninyo. I-share po ninyo, mga kapatid. Nang marinig ng mga shepherd ang mensahe, no? Magbalik tanaw po tayo sa ating pong verse na binasa kanina. Nang marinig po ng mga shepherd ang mensahe at pinakinggan nila, no? They believed that what they heard and what they saw, no? Pinaniwalaan nila ang kanilang narinig at kanilang nakita. Ano ang kanilang ginawa? Agad-agad silang tumayo sa kanilang kinauupuan, no? Iniwan nila ang kanilang mga pinapastol na mga tupa, no? Ipinamalita nila ng buong kagalakan na ang kaligtasan ay dumating na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kapatid, kagaya ng mga shepherd na punong-puno ng pag-asa na ipinamalita ang pag-asa, the message, no? Na may kagalakan sa kanilang puso, na ibinahagi ang kanilang narinig mula sa anghel, sana kapatid, ganun ka din. No? So, ang mga shepherd
Anong kanilang ginawa? Iniwan nila ang kanilang mga alaga at hinanap ng buong kagalakan at hinanap nila ng buong kagalakan ang pinagmumulan ng pag-asa, who is Jesus Christ. At ibinahagi nila ang kanilang nakita. So, kagaya rin ng mga shepherd, kung ating iaalin tulad na iniwan nila ang kanilang mga tupa, ikaw kapatid, nung natanggap mo, hindi man nagpakita sa iyo physically ang anghel, maaaring isang kapatiran na anghel ay nagbalita sa iyo ng mensahe ng salvation through Jesus Christ, no? Ay tinanggap mo ang mensaheng ito, ay kagaya rin ng mga shepherd na iniwan nila ang kanilang mga tupa. Wala ka man tupa sa panahon ngayon, pero it's like an illustration of a living, maaring business mo or trabaho mo, no? That when you heard the message, ay agad-agad mong iniwan ang iyong trabaho or business. Hindi ko naman ibig sabihin na iwanan ninyo ang inyong trabaho, mag-resign kayo, or iwanan ninyo ang inyong business, but there is a priority, no? A priority wherein, like the shepherds, no? They prioritized in searching the Messiah on that night when the angel showed to them, no? So ganun din po mga kapatid, like the shepherd, no? Ay ipaprioritize natin ang paghahanap sa Panginoong Hesukristo at pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, do you believe the message? Amen? Amen. Amen. Okay, ulitin natin mga kapatid. Do you believe the message? Amen. Amen. Then, mga kapatid, share the message. Amen. So, mga kapatid, your real hope is having, number 1, the right master. Number 2, your real hope is having the right message. And number 3, mga kapatid, your real hope is having the right ministry. So first, you had the right master, and then you had the right message. Now, ngayon naman, your right ministry. When the angels had left them and had gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Pagkatapos marinig ang mabuting balita ng mga shepherd, ay agad-agad na tumugon ang mga ito. Ang munting salita na kanilang narinig ay nagbigay sa kanila ng lakas upang hanapin at paglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Hindi na sila nag-antay ng panibagong araw. Mismong gabing yun, sila ay tumakbo. At iniwan nila ang kanilang mga flocks at nagmamadaling hinanap si Jesus Christ. They don't want to miss the opportunity na mapaglingkuran ang ating Panginoong Hesus, ang mga shepherd po. No? Ayaw nilang mamiss ang opportunity na paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating buhay, maraming pagkakataon na dapat mapaglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Pero, mas marami ang dahilan ng mga tao upang umiwas para paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Totoo ba ito, mga kapatid, o hindi?
Marami sa atin ayaw pang mag-attend sa church dahil abala sa maraming bagay. O kaya naman, dahil summer sa Dubai, mainit, ayaw kong maglakad, papawisan ako kahit gabi. No? O kaya naman, dahil Saturday, walang pasok, ipapahinga ko na lang sa bahay. Ang iba naman, may choice naman para mag-attend and to commit himself para sa ministry, no? Or as a worker ng simbahan, pero mas pinipili pa nilang maging busy sa trabaho. Mag-aral, mag-masters, no? Kahit graduate na. Mag-hobby, or mag-date ni hobby. Or mag-business para sa kanilang future, no? Hindi ko naman po sinasabing huwag kayong mag-aral o mag-masteral, but gaya ng sabi ko kanina, yung pong priority. Mga kapatid, if you miss the opportunity to serve and ministry for Christ, malamang lalo mawawala ang future mo. Amen po ba, mga kapatid? Ayaw natin magsimba ng face-to-face kasi ayaw mo umalis ng bahay dahil sabi mo, ito na lang ang pahinga ko. Tapos, magkukommute pa ako papunta ng Sharjah. Nakakapagod. Pero kapatid, pag nag-aya ang ka-flatmate mo na gumala o kumain sa night market, sa Moracabat o sa Riga, ay kahit pagod ka, ay agad-agad kang tumatayo para sumama. No? Minsan naman, ayaw natin iwanan ang ating tahanan dahil baka manakawan. No? Walang susi. Pero kapatid, hindi mo alam, ay mas malaki ang ninanakaw ng kalaban sa iyo. Alam mo ba kung sino ang kalaban mo dito sa lupa? Si Satanas. No? Ninanakaw niya ang oras mo. No? Ninanakaw niya ang opportunity na ibinibigay ng Panginoon Diyos para sa iyo, para paglingkuran mo siya. Kasi ayaw ni Satan na lumago ka sa salita ng Diyos. Kaya lilibangin ka niya sa night market, sa Moracabat dahil maraming bilihin doon. Maraming pagkain na nagmumurahan ang halaga. No? Dahil ang kalaban, who is Satan, ay the great deceiver. He will deceive you. Ayaw niyang malaman mo na may pag-asa ka sa buhay mo at walang hangganan sa piling ng ating Panginoon Diyos. Lilituhin ka niya eh. No? Ang ating pong topic for this evening ay about hope in Jesus Christ because we are starting the Advent for this week. No? At dahil ang kalaban, who is Satan, ay the great deceiver, i-deceive ka niya. Lilituhin ka niya na hindi mo maunawaan ang pag-asa. Na hindi mo matanggap ang pag-asa, who is Jesus Christ, na matanggap mo sa buhay mo. No? Sabi sa verse kanina, Luke chapter 2 verse 15 to 16, ang sabi dito, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger, no? Lying in the manger. Na magpakita ang anghel sa mga pastol upang ibalita ang mabuting mensahe, agad-agad tumayo upang hanapin ng mga shepherd ang sanggol na si Jesus, no? At siya ay siyempre paglingkuran. Hindi sinabi ng mga shepherd na itatali ko muna itong aking mga tupa or ikukulong ko muna dahil baka nakawin, no?
At baka naman ito ay lapain ng mga leon, no? Bagkus, ano ang kanilang ginawa? Hindi na nila inisip yun. No? Kung mawawala o mananakaw ang kanilang mga tupa or maaring lapain ng mga leon. No? Bagkus, ang ginawa nila ay sila ay biglang tumayo at hinanap ang Panginoong Hesukristo. Nag-ministry na sila agad, no? Yung ating point number 3. Nagtatrabaho na sila sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga tupa, pero nang marinig nila ang anghel, agad-agad silang tumalima at nag-ministry, no? Sila ay nagmamadali because they don't want to miss the opportunity. And at the same thing, no, sa inyo na naririto ngayon, kagaya ng mga shepherd, you also have this opportunity, mga kapatid, to minister. Because you are called. God is so close to us, mga kapatid, don't lose the opportunity to serve God or you may not have another chance. No? In Isaiah chapter 55 verse 6, sabi dito, seek the Lord while you can find Him. Call on Him while He is near. Kung minsan naman, hinihintay pa natin pumuti ang ating buhok. No? May mga puting buhok na po ako. Pero, kung minsan naman, hinihintay pa nating tumanda tayo bago tayo maglingkod sa Kanya. Kasi nakikita natin sa ibang church, ang mga pastor, matatanda na, mga may edad na. Kagayahin ko din si pastor. Pag time na 60 or 70 na ako, tsaka na lang din ako maglilingkod. No? Kasi ganun yung nasa sa isip. Kapatid, habang bata ka pa, hindi ba mas mainam na ikaw ay maglingkod na sa Panginoon Diyos habang ikaw ay nag-i-enjoy? Hindi ba't napakainam na naglilingkod ka sa Panginoong Hesukristo na nagligtas, na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa iyo while at the same time, ikaw ay nag-i-enjoy? Because you are serving God. Because in serving God, there is joy. Because you are serving the King of Kings and the Lord of Lords of all time. Kung kayo po ay nagbasa ng history of the world, maraming kings ang nagsulputan dito sa lupa nung unang panahon pa hanggang sa ngayon. Isama nyo na po yung mga present na presidente. Maraming Lord. But Jesus Christ, whom you are serving now, which you have given yourself to serve, ay King of Kings and Lord of Lords. Di ba, labis na higit pa ang Panginoong Hesukristo sa inyong mga amo sa trabaho o mga managers natin sa ating mga trabaho na ating mga kumpanyang pinapasukan? Isa sa mahusay na paraan upang ipakita kung gaano mo kamahal ang Panginoong Hesukristo ay ang paglingkuran mo siya. Ang puso ng mga shepherd ay nag-uumapaw sa kagalakan at punong-puno ng pag-asa nang makita at makapag-minister sa ating Panginoong Hesukristo. They had to tell others as they returned to their flocks. Kung nakita nyo sa video kanina, yung bandang huli ng video, ay tumatakbo sila at pinamamalita nila sa ibang mga shepherds. Hindi nila kayang pigilan yung great joy na na-experience nila. Ang sabi sa Luke chapter 2 verse 20, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Dapat ganun din kayo mga kapatid when you ministered sharing the salvation. Dapat full of joy, no?
full of excitement na maibahagi ang salvation. Hindi yung parang natatakot ka o parang nahihiya ka. Dapat very bold. Brothers and sisters, maaaring wala tayong maibigay na anuman material na bagay ngayong Kapaskuhan sa mga tao. Pero ang makapag-ministry ka at maibahagi mo ang salita ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesukristo ay higit pa sa isang malaking regalo na kanilang matatanggap. No? Higit pa sa isang malaking regalong kanilang matatanggap kung wala kang maibigay na regalo at ibinigay mong regalo na i-share sa kanya ang balita. No? There is no greater gift that we could give compared to the gift of salvation that we can give to our brothers and sisters if we share the gospel to them this coming Christmas. Sa mundong ito, marami ang nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng hope. Kapatid, alam mo ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? Ang Pasko para sa maraming tao ay tungkol sa pamamili ng regalo, pagdiriwang, handaan, kasiyahan, bagong damit, bagong sapatos, pagbibigay ng regalo, ngunit hindi talaga ito ang tungkol sa Kapaskuhan according sa Bible. Para sa iba naman, it's a time to reconnect with family, the old friends. Maganda naman talaga yun, no? Magkita-kita kayong magkakamag-anak sa Kapaskuhan at mga magkakaibigan, no? Ngunit hindi rin ito tungkol sa tunay na kahulugan ng Pasko according sa Bible. Ang Pasko ay isang panahon upang alalahanin kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo na siyang ating tagapagligtas. Ito ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos at pagpapatawad niya sa mga kasalanan natin. Knowing Christ is like having Christmas every day. Amen? Ang Pasko ay kwento ng kagandahan loob ng Diyos ng kanyang grasya, nang ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, para sa iyong kaligtasan. Na kahit na ikaw at ako ay karapat-dapat na mamatay dahil sa kasalanan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang regalo sa iyo at sa akin, upang maligtas ang lahat ng mananampalataya at magkaroon ng pag-asa o hope na maligtas ang mga taong hindi pa tumatanggap sa Kanya. Sa buong mundo, ipinagdiriwang ng mga tao ang Kapaskuhan at kapanganakan ni Jesus. Masdan nyo ang celebration ng Christmas sa buong mundo, mga kapatid. No? Abalang-abala nagde-decorate ang mga tao, no? Sa Pilipinas na nga lang no? Minsan ang buong bahay punong-puno ng Christmas lights, no? Abalang-abala ang mga tao sa pagde-decorate ng kani-kanilang mga bahay. Gumagawa ang mga tao sa buong mundo, kung bibilangin mo, milyon-milyon mga Belen, no? Mga Belen, Christmas tree, no? Kung bibilangin mo sa buong mundo, na nagpapakita ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, no? Sa bahay nila. Pero kapatid, kahit na ipinanganak si Jesus sa isang, makikita natin kung bibilangin natin sa buong mundo kung ilang Belen ang meron, no? Na ito ay i-celebrate mo, ay walang saysay ang mga ito. Kahit i-decorate mo, kahit ang buong bahay mo, lagyan mo ng life-size na Belen, no? Pero kung hindi mo nakikita at naunawaan ang tunay na kahulugan ng Pasko, ay walang saysay ang mga ito. Kung hindi siya tunay na ipinanganak sa puso mo, walang saysay ito, kapatid. Magsisilbi lamang palamuti ang mga decorations na ito sa inyong bahay.
kung wala si Kristo sa puso mo. Mga kapatid, nawa ngayong Paskong nalalapit, ay lumapit tayo sa Diyos upang maging ganap ang ating relasyon sa Kanya. I encourage you to ask Jesus into your heart today, mga kapatid, and discover the real purpose, the real meaning, the real hope in your life. Si Jesus ang dahilan ng panahong ito at ang dahilan kung bakit mayroon tayong walang hanggang pag-asa. Jesus invites you na tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Now, mga kapatid, will you honor that invitation? Ang Panginoong Hesukristo ay kumakatok sa iyong puso. Then, mga kapatid, if you are willing to accept that invitation, then come to Jesus and let Him give you the best Christmas you will ever had. Because, mga kapatid, in Jesus Christ, there is hope. There is hope in Christ. Your real hope is having the right master, number 1. Your real hope is having the right message, number 2. And number 3, your real hope is having the right ministry. To God be the glory, mga kapatid. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your message for this evening. The message of hope that through Jesus Christ, this message, we will have this salvation and the forgiveness of our sins. Lord, thank you, Lord, for enlightening our hearts, our minds, na kahit na anong kadiliman ang aming pinagdaanan ay merong pag-asa. There is hope because there is Jesus Christ. That whenever, if we are in the darkness, that we accepted Jesus Christ, the moment we accepted Jesus Christ in our lives, there will be light. At hindi kami mawawalan ng pag-asa. Dahil ang mensahe na ang Panginoong Hesukristo ay nasa sa amin at aming tinatanggap. Salamat, Lord. Dalangin namin, Lord, ang mensaheng ito ay huwag lamang po manatili sa aming mga sarili at amin din po itong maibahagi sa iba na hindi pa po nakakatanggap sa inyo. Lord, we thank you and we bring you back all the praises and adoration in the mighty name of Jesus. Amen.